Matapos akong muling isilang nalaman kong naging isa akong pugitan na may 3 puso. Inakala ko na kapag dinagdagan pa ng talino ng tao, ay maghahari na ako sa ilalim ng dagat. Pero hindi ko inaasahan na magiging target lang pala ako ng isang alimasag. At ang dambuhalang kaliwang sipit nito ay handa na akong pagpira-pirasuhin. Bilang isang engineer sa dati kong buhay, ang unang salitang biglang pumasok sa isip ko ay, takbo. Pero huli na ang lahat. Nakita ko na lang na naputol ng ngipin ng sipit nito ang dulo ng isa kong galamay. Kapag sinabayan ko ang ganitong kalakas na puwersa, siguradong katapusan ko na. Kaya naman ang mga mata ko ay napadako sa isang basyong bote ng beer na naipit sa siwang ng bato. Ang alimasag ay may matibay na talukab sa labas ng katawan. Mabilis itong gumalaw ng patagilid. Ang kahinaan nito ay nasa mga kasukasuan. Isang nakakabaliw na mechanical model ang nabuo sa isip ko. Sa sandaling iyon, itinaas ng alimasag ang 2 sipit nito at muling sumugod sa akin. Sinusubukang ipitin ako kasama ng bato. Sa mismong sandaling iyon, hindi ako umatras. Sa halip, sumugod ako pasalubong sa mga sipit nito. Nang malapit nang magsara ang mga sipit, bigla kong pinakuripot ang aking katawan. Ginamit ko ang pambihirang pagiging malambot ng isang mollusk, at dumulas ako sa pagitan ng 2 sipit. Pagkatapos ay lumapag ako sa likod ng talukab ng alimasag. Ang 8 galami ko ay parang 8 hydraulic tube. Damakit ang mga ito sa gilid ng talukab. Tapos, inabot ko ang 2 sa pinakamakapal kong galamay. At ipinulupot sa nakasiksik na bote ng beer sa gilid. Tinarget ko ang kasukasuan sa pinakababa ng malaking kaliwang sipit ng alimasag. Ginamit ko ang buong lakas ko. At buong diing isinaksak ang leeg ng bote sa siwang ng kasukasuan. Sa sumunod na segundo, isang mahinang paglagutok ang narinig. Ang ipinagmamalaking dambuhalang kaliwang sipit ng alimasag. Dahil pinwersa nitong magsara kahit hindi na kaya, ay nabali ang kasukasuan sa puno dahil sa bote ng beer. Naglabas ng isang masakit na hiyaw ang alimasag. Nawalan nito ng balanse at tumambo ng patagilid. Binitawan ko naman ang bali na nitong kaliwang sipit, at tinakpan ng 8 kong galamay na parang lambat ang mga mata ng alimasag. Nahanap ko ang siwang kung saan nagdudugtong ang talukab nito. Iyon ang malambot na tiyan sa ilalim ng bibig nito. Ang malasungay na tuka na nakatago sa ugat ng aking mga galamay ay buong lakas kong ipinangkagat, at sa huli ay naginiksyon ako ng lason. Kahit na hindi ako isang blue-ringed octopus, pero ang mga neurotoxin tulad ng tyramine na nasa laway ng pugita ay sapat ng makamatay para sa ganitong uri ng nilalang na may talukab. Pagkalipas ng 3 minuto, tuluyan nang huminto ang pagpupumiglas ng alimasag. Nanghihina akong napasandal sa talukab ng alimango. Isang pakiramdam ng matinding pagod na halos ikabagsak ko ang bamalot sa buong katawan ko. Pero nararamdaman ko na isang mainit na enerhiya ang dumadaloy sa buong katawan ko sa bawat paglunok. Iyon ang lasa ng kaligtasan. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Sa wakas ay lumitaw ang ulo ko sa ibabaw ng tubig. Pero ang tanawin sa aking harapan ay nagdulot sa akin ng kawalan ng pag-asa. Walang asul na langit, tanging kulay abong mga ulap na parang tingga ang bumabalot sa kalangitan. Ang dating masiglang daan sa tabi ng dagat ay tuluyan ng naglaho. Ang pumalit dito ay isang malawak at maputik na karagatan. Ilang mga skyscraper ang malungkot na nakatayo sa gitna ng tubig. Kahit gaano pa karupok ang sibilisasyon ng mga tao. Pagkatapos, nahulog akong muli sa tubig at lumangoy sa kaloob-looban ng isang tubo. Sa huli, nakarating ako sa isang mas komplikadong lugar. May mali sa tubig na ito, dahil naramdaman ng mga galami ko ang nakakamanhid na kuryente sa agos ng tubig. Gaya ng inaasahan, 100 metro sa unahan. Mayroong isang kakaibang asul na ilaw na kumikislap. Nakita kong isa pala itong sirang electrical box. Ilang makakapal na cable ang nakalawit sa tubig. Ang mga nakalabas na tansong wire ay patuloy na naglalabas ng mga kislap ng kuryente sa tubig. At sa katubigan sa paligid ng electrical box, nakalutang ang nasa 10 bangkay ng isda at Brazilian turtle. Pero sa gitna ng lugar na ito ng kamatayan, may isang electric eel na buhay. Kulay itim na abo ang katawan nito. Nakapulupot ito sa cable na may tagas ng kuryente. Para itong nag-charge. Habang gulat na gulat kong pinapanood ang tagpong ito, halata na ang electric eel na ito ay nag-mutate na rin. Hindi lang ito takot sa kuryente. Sa halip, tila kaya nitong sipsipin ng kuryente mula sa labas para palakasin ang sarili nito. Nang ako'y naghahanda ng umiwas para umalis, biglang may isang mahinang pagyanig na nanggaling mula sa itaas ng electric eel. Nakita ko ang isang grupo ng mga anino na lumabas mula sa dilim ng kanal. Sa pagiging eksakto, mga crawfish sila na tinatawag na Procamberis clarki. Pero nag-mutate na ang kanilang laki, kasing laki na sila ng isang aso. Pula ang kulay ng buong katawan nila. Nasa isang grupo sila na may 20 hanggang 30 miyembro. Ang nangungunang yulang ang may pinakamalaking katawan. Ang kanang sipit nito ay kulay ginto pa. Ang grupo ng mga yulang ay hindi nagmadaling sunggaban ng biktima. Sa halip, may disiplina silang kumalat. Bumuo sila ng isang forma sayon na halos nakapalibot, at pinalibutan nila ang electric eel sa gitna. Tinutugis nila ang electric eel. Halata namang naramdaman din ng electric eel ang panganib. Naglabas ito ng tunog ng kuryente bilang babala. Biglang nagliwanag ng husto ang asul na ilaw sa buong katawan nito. Ang leader na yulang na may gintong sipit ay naglabas ng isang kakaibang huni. Pagkalipas ng 1 segundo, 3 mas maliliit na yulang ang nagsilbing pain at mabilis na sumugod sa electric eel. Pero hindi nila inaasahan, kumislap ang isang malakas na ilaw mula sa electric eel. Agad na tinamaan ng malakas na kuryente ang 3 yulang. Pumusok ang kanilang mga katawan at nanigas sila sa kanilang kinatatayuan. Pero ito pala talaga ang taktika ng grupo ng mga yulang. Sinamantala nila ang maikling panahon matapos maglabas ng kuryente ang eel.
Ang mga natitirang yulang ay dumagsa na parang alon. Natarantang sinubukan ng electric eel na tumakas. Pero mahigpit na naipit ng isang yulang ang buntot nito. Dahil sa matinding sakit, naglabas ulit ng kuryente ang electric eel. Pero halatang mas mahina na ang kuryenteng ito. Ilang yulang lang ang nakuryente at nangisay. Habang ang iba naman ay nakadagan na sa katawan nito. Nakatago ako sa mga anino sa di kalayuan. Walang emosyong pinapanood ang kanilang mga taktika. Yung yulang na may gintong sipit, yung senadoryas niya kanina para magutos, ay parang isang taong may isip na nagwawasiwas ng espada. Nang paalis na sana ako, may narinig akong boses ng tao mula sa anino sa likuran ko. Hindi sa pamamagitan ng vibration, kundi isang uri ng kaisipan na dala ng mental wave. Kuya, tulong po, tulungan niyo ako. Agad akong napalingon, sa likod ng abandonadong electrical box. Isang pufferfish ang kasalukuyang nakapintog na parang lobo. Naipit ito sa pagitan ng electrical box at ng pader. Nakatitig sa akin ang dalawang malalaking mata nito na luhaan. Ako yung programmer. Ayoko rin naman ito. Mula noong muli akong nabuhay. Ito ang unang beses na nakarinig ako ng salita ng tao. Tao pa rin. Nang marinig ko ang wika ng kauri ko, nagbigay ito ng kakaibang pakiramdam ng kapanatagan. Itago mo yang mga tinik mo. Malinaw na narinig ito ng butete. Inurong niya ang mga naglalakihan niyang tinik. Ang katawan niya ay mabilis na lumiit na parang bowl ang nawalan ng hangin. At sa huli ay nakalusot mula sa siwang ng electrical box. Sa sobrang tuwa, umikot-ikot ang butete sa tubig. Boss ka talaga. Ako si Wang Pangzi. Sa dati kong buhay, nagsusulat ako ng code. Pagkatapos kong mag-overtime, habang tumatawid, nasagasaan ako ng dump truck. Pagkagising ko, naging ganito na ang itsura ko. Nagtago ako rito nitong mga nakaraang araw at kumakain ng lumot. Anong nangyari doon sa kumukuryente? Kaya pinutol ko ang kanyang pagdadaldal. Tinuro ng galami ko ang naghihingalong electric eel sa di kalayuan. Kahit na pinigilan ko ang pag-atake ng mga yulang kanina, malubha pa rin ang pinsala ng electric eel. Paminsan-minsan, may lumalabas pang mahihinang kislap ng kuryente. Dahan-daang lumapit si Wang Pangzi. Mukhang mainitin din ang ulo niyan. Kanina, narinig ko siyang nagmura sa isip niya gamit ang wika ng mga tao. Tapos, sumugod na siya para makipagpatayan sa mga yulang. Lumangoy ako palapit sa electric eel. Hoy, buhay ka pa ba? Nang inag ang buong katawan ng electric eel. Pilit niyang iminulat ang kanyang mga mata ng isda. Hindi pa, patay. Sinong nagligtas sa akin kanina? Pagkatapos ay mahinahon kong sinabi, iniligtas kita dahil may pakinabang ka. Structural engineer ako. Itong si Mataba, Tagait. Ikaw, anong trabaho mo dati? Nagbuga ng sunod-sunod na bula ang electric eel. Isa akong high voltage electrician mula sa National Power Grid. Hindi lang ako busog kanina. Kung hahayaan nyo lang akong mag-full charge, model. Walang dapat mabuhay sa mga yulang na iyon. Inhinyerong pang-estruktura, programmer, high voltage na electrician. Sa mundong ito ng tubig kung saan ang mahina ay kinakain ng malakas. Ang lamabang mag-isa ay tiyak na kamatayan. Pagkatapos, ipinulupot ko sa galami ko ang isang piraso ng salamin. Makinig kayo, kung gusto ninyong mabuhay, sa akin kayo makinig. Sa iskinita sa unahan, may isang industrial valve doon. Makitid ang lugar na iyon, madaling depensahan at mahirap atakihin. Doon tayo pupunta para magtayo ng base. Kahit na mahina ang igat kuryente, hindi pa rin siya kumbinsido. At bakit naman kami makikinig sa'yo? Nang marinig ko yun, hindi na ako nag-aksaya ng laway. Mabilis na humataw ang galami ko. Parang kidlat sa bilis, lumagapak ito sa harap mismo ng igat kuryente. Dahil may utak ako, at kaya kitang tapusin ngayon. Alam ko pa nga kung saan may mga high voltage na linya para makapag-charge ka. Nanahimik ang igat kuryente ng 2 segundo. Susunod na ako sa'yo. Pero para saan naman itong matabang to? Bilang reserbang pagkain, nang inig sa takot si Wang Tabachoy. At sa isang iglap, akma na naman siyang lolobo. Sobrang lason ko, huwag niyo akong kainin. Kaya naman, sinulyapan ko si Wang Tabachoy. Siya ang bahala sa pagharang sa daan. Tara na, makakaakit ng iba pang nilalang ang amoy ng dugo. Ang grupo ng 3, o sa madaling salita, 3 isda, ay opisyal nang naging magkakampi sa sandaling ito. Hindi naging madali ang paglipat namin. Kahit na zero ang lakas sa pakikipaglaban ni Wang Tabachoy. Pero sobrang talas ng pakiramdam niya sa pagyanig ng agos ng tubig. Biglang tumili si Wang Tabachoy. May gumagalaw sa kanan. Malaki. Agad kong dinala ang grupo papasok sa isang tubo sa gilid. Makalipas ang ilang segundo, isang dambuhalang itim na isda ang humagibis sa pangunahing tubo. Ang bibig nitong puno ng matutulis na ngipin ay parang mga ngipin ng lag-ari. May nakasabit pang kalahati ng buto ng binti ng tao sa katawan nito. Halos maiyak na sa takot si Wang Pangzi. Anong halimaw yan? Dumura si Laozang, ang pinakamabangis na predator sa tubig tabang. Pag gumaling na ang sugat ko, kukuryentehin ko yan at gagawing sinigang na isda. Matapos iwasan ng ilang panganib, sa wakas ay narating na nila ang kanilang destinasyon. Isa itong dambuhalang settling tank sa dulo ng pipe network. Sa bandang itaas ay ang dating abalang bagsakan ng isda at lamang dagat sa tabing dagat. Ang dating masiglang market hall, ngayon ay kalahati ng lubog sa tubig. Ang taas ng tubig ay humigit kumulang 1 metro. Saktong lubog ang mga pwesto. At sa ibabaw ng mga pwestong ito, ay nagaganap na isang malaking konstruksyon. Hindi mabilang na mga alimango, kabibe, at alupihang dagat na sinlaki ng kamao. Ay parang mga alipin na nagbubuhat ng mga bato, at mga abandonadong kagamitang bakal sa tabi. Nagtatayo ng sunod-sunod na pader sa tubig. Sa trono ay may nakaluklok na isang dambuhala. Isa itong Boston lobster, pero sobra-sobra ang laki nito. Ang buong katawan nito ay may kakaibang kulay madilim na pula.
Ang pinaka nakakatakot ay ang kaliwang sipit nito. May nakapulupot ditong itim na lambat, para itong isang uri ng tato. Kasalukuyan itong kumakain. Ang pagkain nito ay isang alimasag na nagtangkang magbatugan. Nanginginig ang boses ni Wang Panzi mula sa malayo. Yan si Boss Sipit. Buong lugar na ito ay teritoryo niya. Sabi nila, mayroon daw siyang daan-daang tauhang crustacean. Ang trabaho nila ay manghuli ng mga nag-iisang mutated na nilalang para gawing alila. Kaya hindi ko naiwasang magtanong. Isa rin ba siyang reborn? Seryosong sinabi ni Lao Zhang. Siguradong sigurado. Tingnan mo ang tingin sa mga mata niya. Sabi ko habang maingat siyang inoobserbahan. Minomonopolya niya ang mga resources. Isa itong bagsakan ng lamang dagat. Sa mga cold storage, siguradong mayroon pang mga frozen goods na hindi pa nabubulok. Mataas ang mga yun sa protina. At kontrolado niya ang supply ng tubig sa itaas ng agos. Tinitira niya ang malinis na tubig para sa kanyang sarili. At itinatapon sa amin, sa mga pag-alagalang nasa ibaba ng agos, ang maruming tubig. Galit na nagreklamo si Matabang Wang. Hindi ba't ganyan mismo ang mga kapitalista? Sa mga sandaling iyon, ilang alimainggong nagpapatrolya, ang pumasok na may dalang isang pawikan. Boss Sipit, ay nahuli kami. Sinubukan ng isang ito na tumakas sa imburnal. Tamad na itinaas ni Boss Sipit, na nasa kanyang trono, ang kanyang mga mata. Oras na makapasok kayo sa palengke ng lamang dagat, paninda ko na kayo. At ang mga paninda, sa plato lang nababagay. Dahan-daang bumaba si Boss Sipit mula sa trono. Ang dambuhala niyang kaliwang sipit ay kumakaladkad sa sahig. Lumilikha ito ng nakabibinging tunog ng pagkaspez. Nagtago ang pawikan sa loob ng kanyang bahay. Sinusubukang iligtas ang sarili gamit ang matigas niyang kalasag. Ako ang dating may-ari ng palengkeng ito. Pakawalan mo na ako. Mahinang pakiusap ng pawikan. Ito pala ang amo ko mula sa dati kong buhay. Tumigil si Boss Sipit, itinaas ang kanyang dambuhalang sipit at nagsalita. Aba, si Boss pala. Naging suki kita noon sa negosyo ko, di ba? Bilang ganti sa'yo, bibilisan ko na lang ang katapusan mo. At gaya ng inaasahan, buong lakas na ibinagsak ni Boss Sipit ang kanyang sipit sa dugtungan ng bahay ng pawikan. Biglang natigil ang nakakakilabot na sigaw. Ang buong lugar ay nabalot ng nakabibinging katahimikan. Lahat ng mga nilalang ay napadapa sa ilalim ng tubig. Hindi man lang ng ahas huminga ng malakas. At ako, mula sa dilim, ay pinapanood ang lahat. Unti-unting nanlamig ang aking tingin at sinabi ko, sa atin na ang lugar na ito. Nanlaki sa takot ang mga mata ni Matabang Wang. Nababaliw ka na ba? Kayang-kaya tayong tatlong gawing barbecue ng isang yan sa isang kagat lang ng sipit niya. Pagkatapos ay umatras ako pabalik sa tubig. Siyempre, hindi uubra ang harap-harapang laban. Pero nakagawa siya ng isang pagkakamaling ikamamatay niya. Itinuring niya ang lahat na parang mga alipin. At hindi bilang kanyang mga kauri, model. At saka, ang imperyo niya ay itinayo sa ibabaw ng tubig. At ako naman ay isang structural engineer. Alam ko kung paano ilihis ang agos ng tubig. Lao Zhang, ilang araw pa bago gumaling ang sugat mo. Kung may sapat na pagkain at kuryente, sapat na ang 2 araw. Mabuti yan. Pagkalipas ng 2 araw, bibigyan natin ng malaking regalo itong si Pincer. Pagkasabi ko niyan, tumalikod ako. Tiningnan ko ang madilim at malalim na tubo sa aking likuran. Ngayon, uunahin nating putulin ang kanyang supply ng pagkain. Dahil minomonopolya niya ang mga yaman. Sisiguraduhin kung wala siyang makakain. Ang unang hakbang ng operasyon ay ang pagsisiyasat sa lugar. Ito ang tagpuan ng 3 pangunahing tubo ng tubig. Agad kong ginamit ang aking mga galami para sukatin ang bilis ng agos. Mabilis ang agos ng tubig dito. Wang Panzi, pumunta ka sa sanggang daan na yun at palubuan mo ang iyong sarili. Harangan mo ang 2 katlo ng agos ng tubig. Kahit na nagrereklamo si Wang Panzi, lumangoy pa rin siya papunta sa itinakdang lugar. Agad na lumobo ang kanyang katawan at naging isang malaking bowl ang may tinik na bamarado sa bakana ng tubo. Kaagad na harangan ng agos ng tubig at bumagal ito. Lao Zhang, pumunta ka sa electrical box sa kaliwa. Kahit abandonado na iyon, naroon pa rin sa loob ang mga kawad na tanso. Gusto kong bunutin mo ang mga kawad at gawin itong isang lambat. Pagkalipas ng 3 oras, isang simpleng sistema ng pananambang ang nabuo. Binago ng katawan ni Wang Panzi ang direksyon ng agos ng tubig. Ang kawan ng maliliit na isda na orihinal na papunta sa seafood market ay napilitang pumasok sa 3 sangay sa kaliwa, at sa dulo ng 3 sangay na iyon, ay ang lambat na may kuryente na inilatag ni Lao Zhang. Hindi kailangan ng masyadong malakas na boltahe. Sapat na ang mahinang daloy ng kuryente para himatayin ang mga maliliit na isda. Pagkatapos noon, madali na lang silang patayin at kainin. Sa loob lamang ng kalahating araw, halos mabilog ang tiyan ng 3 sa kabusugan. At kasabay nito, nagkagulo naman sa loob ng seafood market. Si Boss Sipit ay nakahiga sa kanyang trono. Iritableng tinatapik-tapik ang sahig. Anong nangyayari? Bakit walang dalang isda ang high tide ngayon? Imbestigahan nyo. Baka hinarang na naman tayo ng mga sigol sa labas. Isang grupo ng scout ang ipinadala. Ngunit hindi na kailanman bumalik ang grupong iyon. Subalit, kinagabihan, isang mabahong agos ang biglang pumasok sa palengke ng seafood. Ang sigaw ni Boss Sipit sa galit ay nagpayanig sa buong palengke. Sinong may gawa nito? Hanapin nyo. Kahit halugugin nyo ang buong lugar, kailangan niyong mahanap ang mga dagang yan. Samantala, sa kadiliman sa di kalayuan, gamit ang aking mga galami, nararamdaman ko ang panginginig mula sa galit sa malayo. Unang yugto, kumpleto na. Susunod, oras na para sa guerrilla warfare. Kaya naman tumingin ako kina Matandang Zhang at Matabang Wang. Handa na ba kayo? Hindi tayo matutulog ngayong gabi. Pupunta tayo sa teritoryo nila para magsimula ng sunog. Si Matabang Wang ay napatago sa isang sulok. Paano ka magsisindi ng apoy sa tubig?
Bilang isang structural engineer, isang tingin pa lang ay nakita ko na ang antas ng pagkasira ng tornilyong nagpapatibay roon. Kaya dumampot ako ng isang nut. Nag-ipon ng lakas ang mga galami ko. Isang malutong na tunog ang natabunan ng ingay ng tubig. Nawalan ng huling suporta ang searchlight. At direktang bumagsak sa puno ng kaliwang sipit niya na nahihirapang mag-molt. Ang mabigat na takip ng ilaw ay malakas na bumagsak sa pinakamalambot. At hindi pa tumitigas na bagong kasukasuan ng sipit niya. Agad na nagkagulo ang buong lugar. Nagkagulo ang lahat ng mga lobster na Royal Guard. May assassin, protektahan ng boss, at sinamantala ko na ang sandaling iyon ng kaguluhan. Para sumuot pabalik sa sirang bahay ng alimango. Sumabay ako sa ibang mga alipin na tumatakas na parang mga daga. Habang umaatres, nagpadala ako ng senadorias kina Matabang Wang at Matandang Zhang. Sa mga oras na ito, sa ikatlong pasukan ng tubig, si Matandang Zhang, na kanina pa naiinip sa paghihintay, nagbuhos ng matapang na asido sa tubig. Agad na nagkaroon ng isang malakas na exothermic reaction. Dumiretso sa pinakasentro ng seafood market. Ang palengke na dati ng magulo dahil sa sugatang pinuno, biglang naging isang impyerno. Hindi mabilang na mga shellfish at crustacean ang napaso ng asido. Tinitingnan ni Lao Zhang ang usok na umaangat sa malayo, at ngumisi ng nakakatakot. Pero ang unang salitang sinabi ko paglangoy ko pabalik ay, "Takbo, umatras na tayo ngayon din sa koridor ng tatlong kamatayan." Ang totoong pagwawala, ngayon palang magsisimula, pero hindi kailanman nagkakamali ang mga desisyon ko. At binubuksan ko gamit ang aking mga galami ang takip ng isang kinakalawang na drum na bakal. Iyon ay hinukay mula sa sediment layer ng imburnal. Ito ay industrial grade na asido. Kahit na maaaring hamina na ang tapang nito sa paglipas ng maraming taon. Pero sa isang saradong anyong tubig, mas nakakatakot pa ito kaysa sa apoy. Pero plan B lang ito. Ang plan A ay ang pag-infiltrate. Pagkatapos ay binaluktot ko ang aking katawan. At isiniksik ang sarili sa loob ng isang bakanteng shell ng alimasag. Ako ang papasok para mag-infiltrate. Kayong dalawa, sundin niyo ang utos ko. Ihanda ninyong ihulog ang industrial acid sa may water inlet numero 3. Agad kong kinontrol ang crab shell na parang mecha. At sumama sa grupo ng mga trabahador na naglilinis ng basura. Mabilis akong nakapasok ng walang problema sa sentrong bahagi. Ang tanawin dito ay mas nakakagimbal pa kaysa sa labas. Ang tinatawag nilang palasyo ay isa palang dambuhalang stainless steel na tangke ng tubig. Sa sandaling iyon, si Kuya Sipit ay nasa isang kakaibang kalagayan. Ang katawan niya ay nagpapalit ng talukab. Ito ang pinakamahinang sandali para sa mga crustacean. At siya ring pinakamabangis nilang panahon. Napapaligiran siya ng isang grupo ng napakalalaking personal na bantay. Maingat nilang binabantayan ang paligid. Habang ako naman ay nagtatago sa isang tumpok ng mga durog na bato sa isang sulok. Nag-i-evolve pa rin ang halimaw na ito. Kung hindi natin siya mapapatay ngayon. Kapag tumigas na ang bago niyang shell, walang sino man sa buong imburnal ang makakatalo sa kanya. Sa mismong sandaling iyon, biglang umungol si Kuya Sipit sa sobrang sakit. Naipit ang pagpapalit niya ng talukab. Masyado kasing deporma ang hugis ng kaliwa niyang sipit. Hindi makawala sa lumang talukab. Sumigaw ng galit si Tong. Hilahin niyo. Agad na sumugod ang dalawang alagad na yulang. Ginamit ang kanilang mga sipit para ipitin ang lumang talukab at pilit na hinayla palabas. Si Tong na malubhang nasugatan at nawasak ang pugad. Binaliwala niya ang matinding sakit sa kaliwang sipit. Tinipon niya ang lahat ng kanyang mga alagad na kaya pang gumalaw. Mahigit 200 nag-mutate na mga crustacean. Palakas na sumalakay sa loob ng imburnal. Nakasubsob si Fatty Wang sa bungangan ng tubo. Parating na sila, 200. 3 lang tayo rito, habang ako naman ay nakalutang sa gitna ng tubo. Ang bahaging ito ng tubo ang pinili kong lugar para sa huling labanan. Dati itong maintenance tunnel ng isang pumping station. At mayroon itong S-shape na kurbada. Nangangahulugan ito na gaano man karami ang kalaban. 2 lang ang pinakamaraming makakadaan sa kurbada sa bawat pagkakataon. Kaya itinuro ko ang pasukan ng S-curve. Fatty Wang, sayo ang unang linya ng depensa. Hindi ko kaya, iipitin nila ako. Nang marinig ito, malamig kong sinabi. Hindi sila makakapasok, gusto kong humigop ka para harangan ang lugar na ito. Ang mga tinik mo ang pinakamahusay na proteksyon. Umiiyak na lumunok ng isang malaking bungangan ng tubig si Fatty Wang. Agad na lumobo ang kanyang katawan at naging isang malaking bowl ang may tinik. Pahigpit na hinaranggan ng pasukan ng tubo. Ilang segundo lang, dumating na ang unang bugso ng pag-atake. Nangunguna sa pagsugod ang ilang alimaindong may pulang mata. Nakita nila ang isang malaking bola ng laman na nakaharang sa daan. Hindi na sila nag-isip pa at agad itong sinipit. Ang mga tinik ni Fatty Wang ay hindi lang palamuti. Matitigas at may lason ang mga tinik na iyon. Hindi pa man humihigpit ang sipit ng mga alimango. Puno na ng sugat ang kanilang mga sipit dahil sa mga tusok. Tinutulak ng hukbo ng mga yulang sa likod ang mga nasa harapan. Naging sobrang gulo ng buong bungangan ng tubo. Sunod, tumingin ako sa gitnang bahagi ng S-curve sa likuran ko. Old Zhang, ikalawang linya ng depensa. Doon ay nag-set up ako ng isang bitag gamit ang mga abandonadong wire mesh. At ilang kinakalawang na talem ng ventilador. Para bumuo ng isang komplikadong patibong ng mga talem. Huwag gamitin ang buong lakas. Gamitin ang pulse, kuryentehan kada 2 segundo. Si Lao Zhang ay nakapulupot sa wire mesh. Nagsimulang kumislap ng kulay ube ang katawan niya. Nang ang unang yulang na nakalusot sa depensa ni Wang Pangzi ay dumaikit sa wire mesh, may umalingaw-ngaw na tunog ng kuryente. Ang panandaliang pagkaparalisa ay nagpatigil sa kilos nito. Sa sandaling iyon ng paninigas, umatake ako mula sa aking pinagtataguan. Ginamit ko ang aking mga galami para pumulot ng isang matulis na bato. At sa tulong ng isang elastic rope na nakasabit mula sa itaas ng tubo,
ay parang pile driver na malakas kong ibinagsak sa ulo ng yulang. Nabasag ang talukab nito. Ito ang tinatawag na assembly line. Sa loob lang ng 10 minuto, 12 ng bangkay ng mga nilalang na may talukab ang naipon sa bungangan ng tubo, na nagpahirap sa pag-abante ng malaking hukbo sa likuran. Natuwang napansin ni Lao Zhang na nabawasan na ang pressure. Umuurong na sila. Nang marinig ko yun, mas lalo pang naging seryoso ang ekspresyon ko. Sinisira nila ang pader. Kasunod nito, isang malakas na pagyanig ang naramdaman mula sa loob ng pader ng tubo. Pinamumunuan nitong ang hukbo sa labas, gamit ang kanyang dambuhalang sipit para hukayin ang marupok na semento sa paligid ng tubo. Plano niyang batasin ng direkta ang bahaging ito ng tubo. Sumigaw si Lao Zhang. Hindi magtatagal ang pader na to. Pagkatapos, isang kislap ng kabaliwan ang dumaan sa aking mga mata. Akala niyo ba pinili ko ang lugar na ito dahil lang makipot? Nasa ilalim ito ng main sewage pipe, doon sa itaas. Kapag nabutas nila yan, agad na nag-iba ang kulay ng mukha ni Wang Pangzi at Lao Zhang. Agad akong nagutos, maghandang umalis, pumunta sa backup na daanan. Pagkatapos, mabilis kaming umatras, at pumasok sa isang vertical shaft na matagal nang bukas ang takip. Sakto pagkasara nila ng takip ng shaft, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Sa wakas ay nabutas na ng hukbo nitong ang sementong iyon. Pero ang sumalubong sa kanila ay isang itim na pagguho ng putik na may libu-libong toneladang puwersa. Tinangay ng pagguhong iyon ang 80% ng hukbo ni Sipit. Makalipas ang 3 oras, napakasama ng kalagayan ni Sipit sa mga sandaling ito. Wala na ang ipinagmamalaki niyang kaliwang sipit na may tato. Nakadapa ito sa ibabaw ng bubong ng isang kotseng nakalubog sa tubig. Walang habas nitong nilalamon ang sarili niyang mga tauhan para kumpunihin ang kanyang katawan. Nilalamon nito ang sarili niyang kauri para mag-evolve. Kung hindi ito mapipigilan, magiging isa itong tunay na halimaw. At habang pinagmamasdan ko ang anyo niya sa malayo na nagmumutate, sinabi ko sa 2 kakampi ko sa aking likuran. Tuluyan nang nawala ang kanyang katinoan. Ito na ang huling pagkakataon. Pagkasabi ko noon, lumangoy ako paalis sa kublihan. Lumangoy ako hanggang sa 20 metro na lang ang layo ko kay Sipit. Natuklasan ako ni Sipit. Bigla itong humarurot pasugad. Nakakagulat ang bilis nito matapos mag-mutate. Nang makita ko yun, lumangoy ako papunta sa trunk ng kotseng iyon. Kahit na nakalubog ang kotseng iyon, buo pa rin ang istruktura nito. Bahagyang nakabukas ang trunk at may maliit na siwang. Para akong isang madulas na palos. Agad akong sumuot papasok sa trunk. Hindi na nag-isip pa si Sipit. Diretsong ibinangga ang dambuhala niyang katawan. Ang kotse ay tumalsik ng 2 metro patagilid. Sinubukan ni Sipit na ilabas at pagpira-pirasuhin ang pagitang nasa loob. Sa harap niya, ang metal na yero ay kasing grupok lang ng papel. Sa sandaling ipinasok niya ang kalahati ng kanyang katawan sa loob ng trunk. Biglang nagliwanag ang buong kotse ng nakakasilaw na asul na ilaw. Si Mang Zhang, na kanina pa nagtatago sa driver's seat, ikinonekta ang kanyang buntot sa baterya ng kotse. Ibinuhos ang lahat ng kanyang bioelectricity. Ngayon na, pero hindi pa rin ito sapat. Sa kasalukuyang resistance ni Sipit, mapaparalisa lang siya ng kuryente sa loob ng ilang segundo. Pero sapat na ang ilang segundong iyon. Ako, na nagtatago sa pinakaloob ng trunk, habang tinitiis ang matinding sakit ng kuryenteng dumadaloy sa aking katawan. Pahigpit kong niyakap ang ulo ni Sipit na nakapasok. Itinoon ko ang atake ng 8 kong galami sa iisang punto. Iyon ang punto pagkatapos magbago ng balat ni Sipit kanina. At sa gitna ng aking mga galami, ay may isang screwdriver na kinuha mula sa toolbox ng sasakyan. Itinutok ko ang dulo nito sa malambot na cartilage. Bumaon ng malalim ang screwdriver sa bungo ni Kuya Pincer, ang dating napakayabang na underground overlord. Ngayon ay parang isang tumpok ng putik na nakahandusay sa likod ng sasakyan. Si Lao Zhang ay pagod na lumutang palabas mula sa driver's seat. Naubusan na ng kuryente, saka lang naglakas loob si Wang Mataba na sumilip mula sa likod ng poste sa di kalayuan. Sa sandaling iyon, lumangoy ako palabas ng trunk. Kainin mo siya, kailangan natin ang kanyang mga gene at enerhiya. Pagkatapos, sasakupin natin ang imperyong iyon. Ang pinakagitnang bulwagan ng seafood market. Sa sandaling ito, nababalot ito ng katahimikang malapit ng sumabog. Pagkatapos, 3 anino ang dahan-daang lumitaw. Kinalagad ko ang ulo ni Kuya Pincer, at malakas itong inihagis sa gitna ng bulwagan. Mula ngayon, ang lugar na ito ay pag-aari na ng mga tan. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, isang pulang alimango na halos kasing laki ni Kuya Pincer ang gumapang palabas mula sa grupo ng mga alimango. Pinatay mo siya, wala akong pakialam kung tao ka o multo. Dahil patay na ang matandang yulang na iyon, panahon na para ako naman ang umupo sa pwestong iyan. Dahil sa kanyang pagkakaalam, ang paraan ng pag-atake ng isang pugita ay ang pumulupot. Kailangan niya lang depensahan ng sarili laban sa mga galame. At gamit ang kanyang makapal na baluti na halos kasentigas ng satangke. Sapat na iyon para durugin ang kalaban. Ngunit sa sandaling iyon, naging napakabilis ko na parang isang multo. Walang kahirap-hirap kung tinagos ang malambot na balat sa tiyan ng pulang alimango. Diretso nitong sinunog ang kanyang nerve ganglia at lumabas sa kanyang talukap. Ang mga sipit ng pulang alimango na iwinawas-iwas pa nito ay nanigas sa ere. Pagkatapos ay bumagsak na parang isang papel na naputulan ng tali. Lahat ng mga nilalang na may shell ay sabay-sabay na umatras. At iniyuko ang kanilang mayayabang na ulo. Pagkatapos, hindi ko napigil ang sumigaw. Hindi ako katulad ng yulang na iyon. Ang mga gustong kumain, pumili sa kaliwa para irehistro ang inyong mga kakayahan. Ang mga gustong kumain ng laman, pumunta sa kanan para kumuha ng misyon. Ito ang kahihinatnan ng sino mang gustong gumawa ng gulo.
Ang grupong ito ng mga walang kwentang nilalang na muntik ng mag-riot ay mabilis na sumuko sa harap ng ganap na karahasan at mga patakaran. Sa ikatlong araw ng pag-takeover sa seafood market, nagsimulang lumitaw ang mga problema. Sa ikatlong araw ng pag-takeover sa seafood market, nagsimulang lumitaw ang mga problema. 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 Nagsimulang lumitaw ang mga problema.